Nako po, hindi pa pala tapos mga kabida, no? Ito pong si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga po, mga kabida, sa kanyang paghahabol po, kay dating Speaker of the House, Martin Romualdez, mga kabida. Matapos po itong nagbitiw, sa kanyang posisyon, kahapon, mga kabida, dyan po sa House of Representatives, ngayon, hiniling po niya sa Marcos administration, dapat maglabas po daw ng Hold Departure Order, mga kabida, o HBO. Ito pong Marcos admin laban ho kay dating Speaker of the House, Martin Romualdez po, mga kabida. Para daw hindi po makalabas ng bansa, mga kabida, at makatakas. Ito, babasahin ko lang po ito pong article mula mismo sa ang balita ngayon, mga kabida. Ang sabi po dito, bigyan ng Hold Departure Order si Romualdez. Alright? Nananawagan si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa pamahalaan na agarang maglabas ng Hold Departure Order o HBO laban kay dating House Speaker Martin Romualdez upang matiyak na mananagot ito sa mga paratang na kinakaharap. Nananawagan ako sa pamahalaan ng Pilipinas na maglabas ng Hold Departure Order upang masiguro na si dating Speaker Martin Romualdez ay mananagot sa anumang krimeng maaari niyang nagawa. Okay? Ito po, mga kabida. Ayon po kay Barsaga, hindi dapat pahintulutan na makatakas ng bansa si Romualdez, lalo na't nasasangkot ito sa mga investigasyon kaugnay ng flood control scam at anomalya sa pambansang budget. Giit niya, tungkulin ng gobyerno na tiyakin ang hustisya at pananagutan ng mga nasa pwesto. Ayun. So yun yung panawagan po, mga kabida, ni Congressman Kiko Barsaga po, sa Marcos administration na dapat maglabas na po ng HDO. Okay? Laban ho dito kay dating Speaker Martin Romualdez para po matiyak po, mga kabida, na mananagot talaga ito, hindi po ito tatakas po, mga kabida. Sa akin pagkakaalam lang po, mga kabida, hindi po pwedeng basta-basta hong maglabas po, ng Hold Departure Order, lalong-lalo na po, laban po dito sa wala pa pong kasong isinampa po, mga kabida. Requirement po, mga kabida, para ho makapagpalabas po ng HDO, ito pong korte, kasi exclusive lang po ito, ang korte lang po yung dapat maglabas po dito, po. Kapag ang tao po na subject doon ho sa HDO po, mga kabida, nasampahan na po ng kaso sa korte. Ibig sabihin, under the jurisdiction na po ng korte po, mga kabida, itong tao na ito, katulad na lang po ni Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon po, nasa level pa po, sa investigasyon po ang sitwasyon po ngayon, mga kabida. Dito ho sa paratang, nasangkot daw ito pong si dating Speaker of the House, Martin Romualdez, sa controversial na flood control project scam o corruption po, mga kabida. Okay? Hindi pa nga nag-umpisa ito pong official investigating body po, na itinatag po, mga kabida, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Diba? Hindi pa nga sila nag-convene, Although mayroon na pong mga naunang investigasyon po, mga kabida, hindi lang po tapos, Like for example, ito pong Blue Ribbon Committee ng Senado at maging ito pong TRICOM po, mga kabida, dyan po sa House of Representatives, ang pagkakalam ko lang po, mga kabida, ite-terminate daw ito, both houses. Gusto nga ni Congressman Terry Ridon, na mag-joint session po sila, mga kabida, para po i-terminate ito pong kani-kanilang mga investigasyon po, para bigyan po ng daan po, mga kabida, ito pong bagong tatag na komisyon, na pamumunuan po, mga kabida, ni dating Supreme Court Justice po, Reyes. Okay? Kabilang na po dito, mga kabida, ito pong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong,
mga kabida. Although, una pong inoferan po dito, ito po si dating Supreme Court Associate Justice Perlas Bernabe, ano, mga kabida, subalit hindi po ito pumayag. Tinanggihan po niya ito, ano po, no? Mga kabida. So, yun, hindi pa po sila nakapag-convene, mga kabida, ito pong investigating body, ano? At wala pa po dun ho sa investigasyon, mga kabida. So, paano ho, magkakaroon po ng HDO po, ano, mga kabida. Ang po pwede lang gawin po dito, mga kabida, no, para po ma-monitor ito pong si Speaker Romualdez kung ito po ay lalabas po ng bansa po, mga kabida, dapat ito pong Department of Justice po, ano, maglabas po ng ILBO, ano. Ano po itong ILBO? Ang ILBO stands for Immigration Lookout Bulletin Order, ano, mga kabida. Hindi po ito order para pigilan, okay, na makaalis po ng bansa ito pong si Speaker Romualdez. Alright, kundi more on monitoring lang po ito, mga kabida. Ang bukod tanging order lang po, ano, na pwedeng pumigil po sa isang tao na makalabas po ng bansa ay ito pong HDO po, mga kabida, na ang korte mismo ang maglabas dito. Alright? So, in the meantime, wala pa pong kaso, under investigation pa po, mga kabida, Immigration Lookout Bulletin Order muna para matrack po nila yung kinaroroonan po, mga kabida, ng subject, ano po, no? Oras na mabuo na po yung investigasyon, meron na pong findings, tsaka na po isasampa itong kaso po, mga kabida, laban po sa subject. At hindi pa po pwedeng maglabas po ang korte ng HDO dyan, ano? Kasi nasa fiscal level po po, wala pa po sa jurisdiction po ng korte po, mga kabida, ano? Tsaka na po maglabas po ang korte ng HDO, ano? Laban po dito sa subject o di kaya kay dating Speaker Romualdez kung nasa kanilang jurisdiction na po yung kaso po, mga kabida, laban po sa subject po, mga kabida, no? Oras na i-transmit na po ng prosecution, ano, ito pong information po, ano, sa kaso po sa korte, mga kabida. Para naman matiyak po ng korte na itong taong ito hindi po tatakas at hindi po siya mag-evade doon ho sa trial po, ano, mga kabida. Yun yung proseso po. Hindi po basta-basta maglabas mo ng HDO, ano, mga kabida. Kaya nga siguro, bilis-bilisan na po ng gobyerno ito. Okay? Ito pong investigasyon Kasi pag once ito po ay madidelay ito, mga kabida, kaya nga meron pong sinasabi po nila, no, na justice delay, justice denied. Kung patatagalin pa po ito, baka naman pumalusaw po itong hustisya po na hinihingi po, mga kabida, ng mga Pilipino, ano? Kasi agrabyado ho dito ang bawat Pilipino, mga kabida, na nagbayad po ng buwis. Mantakin nyo, mga kabida, kahit na pinakamaliit po, ano, na tao po, mga kabida, ano, apektado ho dito, ano? Kahit na sabihin po nila, mga kabida, na ito pong mga maliliit po natin na mga kababayan po ay hindi po nagbabayad ng buwis. Okay? At ang nagbabayad lang daw ng buwis, ito pong may mga sahod daw, ito pong may mga income, mga kabida, may mga negosyo, ano? No, nagkakamali po tayo dyan. Kahit na po walang sahod, kahit na po walang negosyo, hanggat siya po ay bumibili po, mga kabida, ng kahit ano, okay, may tax yun. So may contribution na po yung bawat Pilipino na bumibili po, mga kabida. Hindi lang po ang tax doon po sa sweldo, hindi lang po ang tax doon po sa income po sa negosyo po, mga kabida, pati na rin doon ho sa pagbili po ng kahit anong merchandise po, mga kabida, no? May tax yun. Kaya meron pong karapatan bawat isa po sa atin, ano po, mga kabida, na singilin ang mga politiko na nagnakaw po ng pera po ng taong bayan, mga kabida. Okay? So, yun po, at least malinaw po, mga kabida, hindi po basta-basta ho maglabas po ang gobyerno po ng HDO, okay, hanggat wala hong kasong isasampa po, mga kabida, o isinampa po, ano, diyan po sa korte. Alright? So, yun po, mga kabida. Again, hanggang ngayon, nasa level po, ano,
ng pre-investigation po. Ito pong kontrobersiya po mga kabida patungkol ho sa flood control projects po ano mga kabida. Okay? Wala pa po tayo dun ho sa filing of cases po. Okay? Investigasyon pa po. At dito ho sa investigasyon po mga kabida na gagawin po ano ng komisyon na itinatag po ni Pangulong Ferdinand Marcos pwede hong mapawalang sala po ano ito pong si Speaker Romualdez at pwede ring culprit ano ito pong si Speaker Martin Romualdez mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion patungkol ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.